Ano kayang gagawin ko? Oops! Oh my God! Over na ako sa break ko. Sorry. Mamaya ulit. Hi everybody! Good morning! Si Ayi ulit ito ng IEM sa Canada. At ito po ang aking bagong channel. Magandang gabi naman sa Pilipinas at hello sa lahat ng mga kababayan na natin nasa iba-ibang parte ng mundo. Magandang umaga at sana po ay bigyan nyo naman ako ng pagkakataon para may pagpatuloy ang channel na ito. I-subscribe nyo naman ang channel ko. Please watch and i-share nyo na rin para mapanood din ng iba. I hope na eventually ay may maituturo ako sa inyo or yung mga i-share ko is makakatulong sa lahat ng mga may gustong pumunta ng Canada or balak nyo pumunta ng Canada at para alam niyo na rin kung anong buhay namin dito. So, kagaya nung last na vlog ko, inintroduce ko yung sarili ko sa inyo. And patuloy pa rin akong magkukwento ng mga pwede kong i-share sa inyong lahat. So, for today's video, for today's vlog, ang i-share ko naman sa inyo is about yung bagong caregiver program ng gustong i-launch ulit ng federal government. Bali, mayroon silang bago na pilot project about caregivers na pagdating nila dito ay permanent resident na kaagad sila. So, before that, gusto ko lang i-share sa inyo na ako man ay produkto din ako ng caregiver program na yan. Actually, helpful yan sa lahat kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, mabibigyan kayo ng chance na magkaroon kayo ng employer, then bakit naman hindi? First of all, hindi nyo kailangan gumastos ng mahal kasi work yan eh. Hindi kagaya ng international program, international student program na kadalasan ay I think masyadong na-abuse ang sistema na sobrang laki na nagagastos ng mga estudyante or halos buong pamilya nila na dinadala nila dito ay malaki talaga ang placement fee na hinihingi sa kanila. So, about myself muna, kung ang experience ko bilang caregiver. So, dumating ako dito sa Canada ng Valentine's Day, February, I think it was February 14 na umalis ako ng Pilipinas. At February 15 naman ako dumating dito, 2005. So, 2005 pa ako dumating sa Canada. At ang entry ko papunta ng Canada was through caregiver program. So, I had a work permit, work visa, and may family na rin kasi ako dito sa Canada. So, nandito na yung parents ko, may mga kapatid ako dito. Kaya lang, syempre, dahil sa edad ko, hindi naman ako may sponsoran as a family member na carry over sa sponsorship. So, ang way lang para makapunta ako dito is through caregiver program. So, nung dumating ako dito, yung employer na nag-sponsor sa akin, nirelease din ako kasi yung time na yun kasi hindi na rin siya magtatagal. Actually, after a couple of months, nawala na rin siya. So, matanda kasi yung nag-sponsor sa akin. And after nung dumating ako dito, sinabihan ako na it's better kung i-release na lang nila ako para makapaghanap ako ng bagong employer na continuous ang magiging process ng papers ko. Kasi syempre, yun ang kadalasang nagiging problema natin dito eh kapag dumating ng caregiver. Hold on. So, pag dumating tayo dito as caregiver, tapos
nawalan tayo sa kalagitnaan ng processing ng papers natin, ang nagiging problema, ang tagal ng processing. So, minsan, may ipit ka pa kasi mahihirapan ka maghanap ng sponsor para mag-continue ng program na yon. Ang caregiver program before was 24 months. So, kailangan mo siyang matapos ng 24 months. Pwedeng ma-stop siya sa kalagitnaan kung let's say meron kayong employer and then hindi nyo nagustuhan na let's say na feeling nyo na abuse kayo, pwede kayong magpa-release at pwede kayong maghanap ng panibagong employer. So, hindi naman kasi dito yung by force na kailangan mong mag-stick sa employer kung sa palagay mo naman ay minamaltrato ka na. So, may choice ka. You can go through agency para makatulong sila para hanapan ka ng bagong employer, or eventually naman magkakaroon kayo ng mga kaibigan dito. So, marami ding mga contacts. So, syempre, magtatanong-tanong ka na beforehand pa lang bago ka magpa-release, mag-start ka na kung sa palagay mo na hindi ka tatagal sa employer na nag-sponsor sa'yo, then mag-start ka na mag-scout ng bagong employer. So, sa nangyari sa akin, pagdating ko dito, sinuwerte naman ako. Kasi nung before nila ako i-release, so nung sinabihan ako na i-release nila ako nung dumating ako dito, naghanap kaagad ako ng panibagong employer. So, nung time na yon, medyo syempre bagong-bago ako dito, wala akong contact kundi yung family ko lang, and hindi ko rin alam kung paano mag-commute. So syempre transpo. Ang kagandahan naman kasi dito, yung mga transportation nila dito is very very convenient. So kasi nasa city nga pala ako, nasa Montreal ako sa Quebec, so very accessible sa lahat. So andito is, let's say you go by bus, ganyan, may train, may subway, so maraming means para makapunta ka sa from A to B, ika nga. So nung lumipat ako ng employer, nung nalaman kong i-release ako, lagi ko sinasabi nun, dasal nun, sabi ko, sana makakuha kaagad ako ng employer, and sana yung susunod ko mag-employer ay yung mabait, yung hindi ako aabusuhin, ganyan. Parang minanifest ko na ba siya na ito yung gusto kong maging employer. Talagang every night for I think siguro mga 3 weeks din akong walang trabaho. 3 weeks akong nirelease ako ng employer ko. 3 weeks or a month bago ako nakakuha ng panibagong sponsor. So, during that time, halos every night, lagi ako nagpe-pray na sana naman bigyan niyo po ako ng employer. In-specify ko talaga na kung pwedeng matanda. Kasi nung time na yun, hindi ako masyadong sa bata. Kasi meron kasi akong sariling anak na naiwan sa Pilipinas. So, parang sabi ko, pag nag-alaga ako ng bata, parang naalala ko lang yung anak ko. So, like kasi inaan sa sarili ko na, parang siguro matanda na lang ang alagaan ko, sabi ko sa sarili ko. At lagi kong pinipray na please bigyan niyo po sana ako ng employer na mabait, employer na hindi ako aabusuhin, yung i-accept ako bilang ako, yung hindi kasi syempre meron kasing may kanya-kanyang personality ang lahat ng tao. So, talaga in-specify ko talaga yung mga gusto ko, na yung hindi ako isisino ba, yung parang ang baba ng tingin sa akin, yung parang ganun. Talagang minanifest ko talaga siya, na halos gabi-gabi ko siyang pinagpe-pray, hanggang dumating yung time na may nagsabi sa sister ko na ay may naghahanap na employer na ganito and willing mag-sponsor. So, nung time na yun, pumunta ako, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam, na sabi ko,
ay siguro ito na yun, sana ito na yun, yung lagi mong dinadasal. Nung nagkita kami, unang kita namin, talagang ramdam na ramdam ko talaga yung gaan ng pakiramdam. Kaya nung panahon na yun, sabi ko, napakaswerte ko na biniyayaan ako ng magandang employer, magandang amo na naalagaan ko. Yung sa sobrang ganda ng pagsasama naming dalawa, kahit na natapos na yung kasi tuloy-tuloy yung naging stay ko sa kanya, natapos ko yung caregiver program ko para maka-apply ako for permanent residency. At sa sobrang ganda ng pinagsamahan namin, talagang nagstay ako sa kanya for until the end, ika nga. Bali, mga nasa 10 years. 10 years kami magkasama. Or almost 11 years na nagsama kami. So, hindi ko siya iniwan kasi sabi ko, napakabait naman ng Diyos na binigyan ako ng ganitong klaseng employer para hindi ko siya alagaan. Yung parang, alam niyo yung grateful talaga ako na inalagaan ako ng family niya, na hindi ako itinuring na iba ng mga kapatid niya at ng mga anak niya. So talagang nagstick ako sa kanya. So sana kung kayo ay darating ng Canada at mangyari din sa inyo yung kagaya na nangyari sa akin na i-release na employer, I hope na ganun din ang mangyari sa inyo, na sana maging maayos din yung pamilyang lilipatan ninyo. Kasi hindi naman kasi mahigpit dito. Sabi ko nga sa inyo hindi dito sa pilitan. Nasa sayo yun, by choice talaga dito. May choice ka na pumili. May choice kang tumanggi. May choice kang lumipat kung gusto mo na lumipat. Kung sa palagay mo ay may chance ka or okay lang sa'yo na maghintay ulit ng panibago employer. Kaya lang nung time namin na pag-caregiver program nun, medyo mahigpit pa kasi halos bago pa nun So, nung time na yun, talagang kailangan mong tapusin yung caregiver program na 24 months in 3 years. So, kailangan talaga nun makahanap ka kaagad-agad ng employer. At saka medyo may katagalan din kasi ang process noon ng pag-apply ng permanent resident or permanent residency. Medyo inaabot din ng ilang buwan. So, dun pa lang kapag na-approve ka, dun pa lang magsisimulan tumakbo yung process ng 24 months mo, ika nga. So, yun yung naging experience ko as caregiver. So, nung natapos na ako sa kanya, kasi syempre, matanda na. So, nung pumanaw siya, sinabi ko nun sa sarili ko na parang hindi ko na kayang magtrabaho sa iba. So, sabi ko, parang hindi na siguro ako tatanggap ng iba pa ulit na aalagaan. Siguro dahil ayoko rin namang ma-stuck. Dahil syempre nagkakaedad na rin naman ako. Hindi naman na ako bata. Na pagdating sa pwede ako magpalipat-lipat. So sabi ko parang, yun yung sinasabi ko sa inyo na upgrade. Ika nga, na you have to upgrade dahil hindi naman porke caregiver kayo dumating. Laging caregiver na lang lagi ang magiging trabaho natin. So, noong time na yun, nag-stop ako magtrabaho for a year. Kasi hindi ko talaga ma-decide kung anong gusto kong gawin. So, during that time, medyo may naipon naman ako na kaunti para i-support ko yung sarili ko. During the times na wala akong trabaho. And at the same time, yun din naman ang kagandahan din dito sa Canada, kapag ka nawalan ka ng trabaho, may assistance ka ring marireceive sa government. They call it employment insurance. So, pag nawalan ka ng trabaho, susuportahan ka ng insurance ng government. So, for a whole year, nagstay muna ako, nag-isip ako kung anong gagawin ko. So, sabi ko nga, nung time na yun, ano kayang gagawin ko?
Parang na-stuck na kasi ako na, syempre, yun din naman ang siguro hindi rin naging maganda dahil masyado ako na komportable. So, inisip ko na mag-a-apply ba ako, mag-aaral ba ako. Kaya lang syempre, nasa edad na tayo. So, sabi ko, may anak din pati ako. So, kailangan ko talaga ng support, magsusupport na, isusuportahan ko siya. Kailangan ko ng support din. Ika nga, kailangan ko ng trabaho. So, nung natapos na yung employment insurance ko, nag-decide ako na sabi ko na sa sarili ko, eto na naman ako, si manifest na naman ako. Mahilig akong magganyan, lagi dinadasal ko talaga kung ano yung specific na gusto kong gawin. At sa awa naman ng Diyos ay nabibigyan tayo ng pagkakataon. So sabi ko kasi nung time na yun, nung namatay ang matanda, ang daming tumatawag sa akin na gusto nila akong kunin kasi syempre maraming kaibigan yung matanda ko na lagi kong sinasamahan sa hairdresser niya or sa grocery niya. So marami ding nakakakilala sa akin, like family niya, gusto rin akong kunin. Kaya lang talaga nag-stick talaga ako na sabi ko, hindi muna. At hindi na rin siguro ako tatanggap pa ulit na isa pang aalagaan na matanda. Kasi yung emotional, kasi masyado akong na-attach. Feeling ko nanay ko yun, kasi sa sobrang tagal namin magkasama, na sabi ko, paano kung hindi ganun? Paano kung hindi ganun yung susunod kong maging employer? Eh di, yung comparison, ika nga, parang hindi ko na makikita. Masyado kong minahal yung una kong employer na parang feeling ko hindi siya kayang tapatan. Hindi naman ganun kalaki ang sinasahod ko noon. Pero yung the way na i-treat ako, yun ang ipinagpapasalamat ko talaga na walang katumba sa pera yun eh. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na maituring na pamilya. Ika nga. So, sabi ko na naghintay ako, lagi ko minamanifest yan. Sabi ko, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Ano bang klaseng trabaho? Nagka-depression din siguro ako na hindi ko alam. Kasi syempre dahil sa tagal din namin na magkasama. So sabi ko, ano kayang gagawin ko? Oops! Oh my God! Over na ako sa break ko. Sorry, mamaya ulit.